Una sa lahat, yung ating policy guidance is very clear. Not 1 square inch ng ating territory. Pangalawa, yung capability ng ating AFP, we have now expanded. We are now conducting comprehensive archipelagic defense operations. Bakit ito? Sapagkat we have learned through history, kagaya ng binanggit ni Professor Batumbakal, that yung pagpasok ng Chinese Communist Party, hindi naman diretso yan papasok sa atin. Kung alam natin ang doktrina nila na nagsasabi na the acme of skill, ang pinakamagaling na warrior ay yung pwedeng manalo na hindi gagamit ng, hindi puputok, hindi gagamit ng lakas. Yun din ang ginagawa nila sa atin. Creeping invasion. History will tell us what started off as fishermen shelters, naging marine scientific research na platform, na naging HADR or for rescue of anybody in the South China Sea, until such time, nag-reclaim sila massively in 2011. Sinasabi nila na hindi ito ma-militarize, but in 2016, yung unang military aircraft ay nagland doon sa Mischief or Panganiban Reef. So we have learned our history kung kaano nag-ooperate ang Chinese Communist Party. We are keeping a very close eye on development sa Baho de Masinloc. Yun ang salarangan ng DND and AFP. Hong and Macau. Yes, Pati yung asawa at anak yata, pinagbawal. Pati yung anak What niya. does this, why is this significant? Or Yeah. does it mean a further strain sa bilateral relations with China? Una sa lahat, alam natin na naglabas ng sanction ang Chinese Communist Party laban kay Secretary Gilbert Chodoro, yung kanyang wife at yung kanyang anak. That will include business interest sa Macau, Hong Kong, mainland China. That would include travel or trips to these three areas. Una sa lahat, hindi lamang si Secretary Chodoro ang government official na na-sanction ng Chinese Communist Party. Kung maalala nyo, last year, before the elections, nabigyan ng sanction din si Senator Tolentino. Ano ang common sa kanilang dalawa? They have been speaking the truth against all the actions of the Chinese Communist Party na ginagawa hindi lamang sa ating maritime domain, but even sa lupa, on land. The AFP stands with absolute solidarity behind our Secretary of National Defense. Ang ginagawa niya is simply to expose the truth. Yung katotohanan ay masakit sa Partido Komunista ng China. Mismo yung kanilang mga tao ay sinusuppress ang pagsalita ng katotohanan. Tayo pa kaya, mga foreigners? Nabanggit ng ating SND, he considers this a badge of honor. Ibig sabihin, natatamaan niya sa mga sinasabi niya na pawang katotohanan lamang ang ginagawa ng partido. Pangalawa, ang sinasabi niya ay para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Pangatlo, hindi siya titigil sa pagsabi ng katotohanan. And behind all of this, your AFP is solidly behind him. Sapagkat yung ating mandato ay tiyakin natin ang integridad ng ating teritoryo, ang ating soberenya, at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Umpisahan ko lamang, pero ang makapag-expound nito ay yung dalawa na nasa kaliwa ko. We are getting hit across all dimensions of national power. We are getting hit across the political, economic, military, informational, legal, socio-cultural, etc. Dimensions of national power. Lahat tayo tinatamaan doon. Huwag tayong maligaw sa focus, baka doon lamang tayo mapunta sa Baho de Masinloc or sa maritime domain. As we speak right now, even on land, maraming nangyayari to be able to, for the Chinese Communist Party, to be able to undermine our sovereignty. As we speak right now, the government security architecture is working double time sapagkat nakikita natin yung sinasabi natin na creeping invasion. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. So it's not only the political or the military dimension that we are focused on, even on the other instruments or dimension of national power. Sir, yung isa sa pangako ng modernization ng AFP nung araw pa ay maging credible deterrent ito sa internal at saka external security ng bansa. Maaari niyo ba kaming bigyan ng pasulyap kung ano na ang
kasalukuyang nangyayari, lalo na dun sa ongoing modernization ng AFP. And we understand, nandun na tayo sa dulo ng Horizon 3. Ano po ba yung mga ni-expect natin ng mga pagbabago for this year in terms dun sa ating mga hardware? Okay, una sa lahat, dapat maintindihan natin when we speak of modernization, it is the result of different factors. Number one is yung security picture ng ating bansa. For many years, pinag-uusapan natin dapat mag-modernize tayo. And yet, ang tutok natin ay sa internal security operations sapagkat yun naman talaga ang pangailangan noon. Secondly, yung leadership, yung political will ng ating leaders. So pag itong dalawa ay nagtugma, then we would have the perfect storm or the ideal picture, so situation for modernization. Downtrend yung communist insurgency, yung ating secessionist movement, may political talks na, terrorism almost wiped out. Secondly, nagsabi yung ating commander-in-chief, we are now shifting the focus of the AFP to external defense. Itong dalawang ito ang nagbigay ng momentum for a renewed push towards modernization. If I'm not mistaken, $30 billion over 5 years. This is now giving the AFP the capability to focus on the external environment. Sapagkat ang isang modern and professional armed force must be used for external defense, of which internal security is a component thereof. Yung ating modernization under DND is not only focused on acquiring the capability or the asset. Malaki ang kalakip nito na support and sustainment at baka pag nabili natin, hindi natin ma-maintain. So kasama sa nakalaan yan sa ating modernization today. Not only the hardware or fighting sa physical domain, physical realm, kasama doon yung cyberspace. Recently, may pronouncement din that we will be focusing on other areas na traditionally hindi tayo nakatuon doon. Securing our communications, GSOMIA, support and sustainment, and other areas that we need to develop such that by the time na dumating ito, yung inyong AFP will be in a better position to protect the interest of the country. But it is not a one-shot deal. Hindi ito matatapos on a certain timeline sapagkat continuous yung ating evaluation of the threat vis-a-vis our capability. Along this line, huwag nating tingnan na ang modernization is an expense on the part of the government. It should be viewed as an investment for the defense and security of the country. Meron pa isang issue. I remember yung recent raid ng gobyerno sa isang steelmaking factory sa Mindanao. May national security implications yata ito na pinapoint out nila. Ano ba yun? Yung mga Chinese na workers? Predominantly Chinese ba yung ano na? Yes, ito ay isang classic example of an interagency effort to a threat to the country. Hindi lamang physical threat or defense and security threat ito. May component ito ng labor, may component ito ng economic sabotage, may component ito ng yung nabagit ni Admiral Ong real estate or land use. Kung makita natin iba't iba ang pwedeng ihatol doon sa offenses nila sa nangyari sa atin. Employment ng ating mga kababayan, hindi sila properly compensated, lahat ng benefits hindi na ibibigay, yung safety equipment nila, hindi na ibibigay lahat, yung quality ng product ng Sanjia Steel, this could be, pinag-aaralan ito sapagkat baka may mas mahinang klase ang nilalabas nila na pag napunta sa ating mga architecture sa bansa, konting lindo lang babagsak ito. So it is a multi-agency effort to be able to protect the country. Yung mga kasamahan could expound more on that on the non-military side of the Sanjia operation. Trinidad. Dalawang tanong lang po, Admiral. Noong una pong nag-reclaim ang China dun sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, balita na meron tayong mga enterprising ng mga kababayan na kumita na yung mga panambak na black sand at iba pang mga bagay ay dinala doon para maging bahagi ng struktura. Ito po ba ay tinitignan
ng kasalukuyang liderato ng AFP ngayon? At pwede ba natin categorically sabihin na hindi na natin ito papayagan? Number one. Number two, ano po ang update natin tungkol dun sa pinag-usapan natin na istorya ng espionage ng mga nakakaraan? May update po ba tayo dito? Okay, una yung black sand mining. Ito naman, kagaya na nabanggit ni Admiral Ong, maraming ginagawa sa atin bordering on the legal and the illegal. May kakulangan tayo dito sa legislation kaya hindi natin ma-prosecute. So kung ano yung gray zone, ano yung gitna ng legal at illegal, doon na mamayagpag ang mga efforts ng Chinese Communist Party. Kasama dito yung pagpasok sa ating mga local government units. Why? Because of the LGU code na pwede sila mag-engage directly sa ating mga local chief executives. Kasama dito yung pagpasok ng mga POGO. Kasama na rin dito ang black sand mining or extraction of rare earth minerals na may kinalaman sa paggawa ng mga microchips that could have dual use or multi-use. Pwede sa economic use, pwede sa research, pwede sa technology, at pwede rin sa military use. So, while this is a security concern, there are other agencies of government na kailangan sila ang tumutok dito at hindi DND or AFP. Secondly, sa espionage na bakit ko kanina, let us not lose focus on what is happening to the country. Hindi lamang tayo nakatuon sa karagatan natin because there is more happening on land. Kamakailan lamang nakita natin yung mga Chinese nationals allegedly involved in espionage. After that, yung mga Filipinos naman. Kung ako isang bansa na nais ko kayong isubvert or papasukin or makontrol, ang una kong gagawin is to gather information about how you operate, how you function as a country. And gathering information could be done through open sources. Generally, 90% of the information is available online. Deeper research would give you another 5 to 8%. Yung naiwan na maliit na 2%, ito ang kailangan ng iba't ibang paraan na hindi lutang, lubog ika nga, or through espionage. Kasama ito sa ginagawa sa atin. Hindi lamang sa nakita natin recently, monitoring of the egress and ingress, entrance and exit of Navy ships, Coast Guard ships, partner nation ships sa Ulugan Bay at sa Subic. Nakakuha sila ng foothold sa Chiquita Island and sa Grande Island. Nakita natin may nahuli tayong Chinese national with an IMSI catcher, with a LiDAR. Nakita natin nakakabit ng mga camera sa Palawan. May mga settlers dito, mga retirees nagsettle sa atin, 35 years old. May access, nakakuha ng fake na birth certificates. So all of this, if we start connecting the dots, makita natin ito ang ginagawa sa atin para magapi tayo. Espionage is only one aspect of how they would try to infiltrate us and to destroy us from within. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Kasama doon yung espionage. Doon po sa tanong kung paano itong gagawin, gano'ng kabilis, nakita naman po natin no, yung sa, again, due to our history with them, no, na kayang-kaya nila itong gawin ng mabilisan. No? Yung nangyari po sa West Philippine Sea na 7 na halos sunod-sunod talaga na magkakalapit yung construction nila ng artificial island. Nangyari po lahat yon, nagawa nila lahat yon in 2 years. No? 7 iba-ibang artificial island. Medyo may sequence lang yan. Pinakahuli nilang inumpisahan yung sa Mischief Reef. So, at nakita rin natin, titingin lang kayo sa Manila Bay, di ba? In 6 months, no? Nakagawa na ng isla yung kanilang mga dredging vessels. No? Alam natin na once inumpisahan nila yan, kayang-kaya nila yan within a year. Matatakpan na nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon. No? Kaya concerned din po tayo na hindi dapat maumpisahan man lang yan. No? Kasi once umpisahan nila yan, mahirap na talagang hindi tapusin. Nung second na arbitration case. Sa ngayon po, pinag-aaralan po yun. Admittedly, dahil ang issue dito ay sovereignty, medyo malaki yung parang obstacle sa ngayon. Hindi basta-bastang nadadala sa korte
yung mga issue ng territorial sovereignty. Pero pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. No? Related po to doon sa mga activities naman nila doon. Yung po sa question po ng MDT, sa ngayon po kasi yung choice muna ay nasa atin, no? Policy decision po 'yan. Kung i-consider natin itong latest na activities nila, yung pag-conduct ng marine scientific research bilang isang act of aggression, no? Para po kasi sa ganung klasing tawag dito, yun po dapat yung ground, no, para ma-invoke yung MDT kung mayroon pong tinatawag na armed attack, no, or acts of aggression against the Philippines, no, which is the basis for collective self-defense. Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang iatras, pwede pang tanggalin yung mga istruktura doon, parang hindi pa po timely para i-invoke ang MDT. No, in the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga struktura na yon. Gayunpaman, yung MDT alalahanin natin ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no? Particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners like Japan, Australia, etc. Yung pong pwedeng gawin doon, mga options doon sa pamagitan ng mga ibang agreements and arrangements na yon, sa ngayon open pa naman. No? At makikita natin, base po siguro sa pakikitungo natin doon sa mga individual na mga partners na yon, kung anong pwedeng gawin through those security arrangements. Ang estilo po nila din na nakita natin, yung ginawa nila sa Mischief Reef noon, naglabas nga sila ng documentary sa China, in fact, no? Na kwinento pa nga nila yung paano nilang ginawa yon. Ang nangyari ay unang nilagyan muna nila ng parang pundasyon na portable, no? Basta dinala lang ng barko yung parang malalaking tangke ang korte na yun yung magiging pundasyon ng mga kubo. So, nung una, yun muna ang nilagay na tinakpan muna nila ng mga kahoy, siguro para hindi masyadong halata. And then, after siguro a few weeks, ayun, ininstallan na lang nung mga kubo. So, ganun po kadali, ganun kabilis nilang magagawa yun para sa kanila, no? Dahil meron sila nung mga available na mga barko at yung teknolohiya. Now, yan pong lahat na yan nangyari 1990s, early 2010s. Sigurado na dahil nakapag-practice na sila, ika nga, magagawa siguro nilang mas mabilis pa sa ngayon. No? Kaya yun po yung ating concern. No? Dapat talagang hindi natin payagan na mangyari ito dahil magiging ganun talaga yan. Magiging military base na mga 120 nautical miles lang from Manila, Subic, from Luzon essentially. No? So hindi po talaga natin pwedeng tanggapin yun. Yun po ay magiging serious threat sa ating security. Medyo kasi, umabot sa point na iniiwasan din natin magkaroon ng hidwaan dito eh. So i-calibrate natin. So kailangan natin yung minimum na ipakita na meron tayong ini-establish na red line. So, alam naman natin na nag-create na sila ng parang 30 nautical mile buffer doon around Scarborough Shoal at mahirap ng butasin. Okay? Over a period of time na perfect na nila yung buffer na yon. Okay? Ang pwede nating gawin offhand is pumagitna tayo between Scarborough at most likely manggagaling naman yung logistic support niyan from Hainan sa island province of Hainan. So one way is actually create a parang pseudo blockade between Hainan and Scarborough just to show the flag and also show yung intent natin that we will not allow yung further escalation of yung presence nila dun sa Panatag Shoal. So that is one way. There are other ways I think na pwede naman pag-isipan. Okay, dagdagan ko lang yung tinapos ni Dr. Jay kanina. No? Pwede siguro nating check kung yung nag-ooperate sa Manila Bay are also part of the Chinese state-owned companies that were involved in the
construction in doon sa Spratlys, no? So, ibig sabihin, nandito na sa lupa natin yung mga maaaring mag-dredge at mag-fill up doon sa Scarborough. So, from Manila Bay, mas malapit kaysa China. So, check ko uli, pag uwi ko, check ko, pero my speculation is sila rin yung involved dito sa activities sa Spratlys. Yes. Dagdagan ko lang, no? Doctrinal naman yung approach nila rito eh. Nasa information manipulation strategy nila na lahat ng critics nila, titirahin nila o atakihin nila. So, siguro ang number one na tinamaan diyan si Admiral J, no? Before then there was another media practitioner, si Regine Cabatao, PCIJ, was also attacked. So, this is kumbaga ito yung reaction na any critic of stature or of influence, titirahin talaga nila yon para i-counter yung narrative na kumbaga kontra doon sa narrative na kanilang pinupush. So expected yan. So anybody in government or even in media or in civil society na medyo nagre-resonate yung kanilang kritisismo sa Partido Komunista ng China, babawian talaga nila. Okay. Tignan ko na lang yung sinabi ni Admiral Trinidad, no? So, contextualize natin to sa apat na sektor. Yung levels of power is diplomatic, information, military, economic. Sa diplomatic, ang tirada ng China sa atin ay yung through ASEAN. So, hindi naman lingid sa akalaman natin, medyo isolated tayo sa ASEAN kasi yung polisiya natin vis-a-vis China, hindi tugma dun sa policy ng the rest of the ASEAN member states. Okay? So, dun yung, again, doctrinal to is breaking alliances or breaking partnerships. Doon yung At the same time, hindi naman nagtumigil yung China sa pag-attempt na sirain yung ating relasyon with America. Okay, yung ating alyansa. Hindi naman nagsimula yan years before, even the previous administration. So hindi naman sila tumigil dun sa attempt na sirain yung ating alyansa. At the same time, makikita nyo yung naratibo nila ngayon sa Japan dahil gumaganda yung relasyon natin. Yung from economic, nag-transition tayo towards a more robust security relationship with Japan. Makikita nyo, meron ng naratibo na tinitira yung Japan. So, ibabalik nila yung World War II issues and nakikinita na nila, lumalakas yung relasyon natin with Japan. So, another area yon na babantayan natin na titirahin. Yung informational, nakikita naman natin ito yung pagtunggali ng Chinese embassy tsaka yung pagdepensa naman ni Admiral J sa ating naratibo, nandun na yun under the Transparency Initiative. So doon pumapasok yung informational na away. Yung military niyan, ito yung West Philippine Sea. Okay? So andyan na yung sa Baho de Masinloc, yung issue natin sa Skoda Siol, yung issue natin sa Pag-asa. Pasok yan sa military aspect. Okay? Kasi ang labanan dyan, teritoryo o yung sovereign rights. Ang hindi natin nakikita yung economic, ito yung natutulog na bubulaga na lang sa atin. Ang tirada nila sa atin sa energy at saka sa agriculture. Okay? At sa ating mga local government units. Ang area ng pagtunggali natin ngayon nasa national Pero dahan-dahan gumagalaw sila sa local. Okay? Ang hindi natin binabantayan yung yung pagbili ng lupa. Okay? Kasi butas yung ating regulatory mechanism para sa pagbili ng lupa. Ang biruan nga namin dito, na mukhang hindi na biro, baka magising na lang tayo mga 2-3 years from now. Lahat ng beachfront property ng Luzon, tsaka ng Palawan facing South China Sea, baka nabili na nila. Okay? So, ang inano rito Pilipinas bibili na, kasi may pera naman siya, bibili na lang nila yung lupa. Okay? And baka hindi natin alam, yung mga lupa, lalo na yung mga nakapaikot sa mga military camps natin, sila na may-ari. So yun lang yung parang broad strokes ng problema. Salamat.